Ang text message ay dumating ng 11:23 p.m. noong Martes. Nakaupo ako sa home office namin, tinatapos ang quarterly reports para sa construction firm na itinayo ko mula sa wala sa loob ng nakalipas na 15 taon. Nag-buzz ang phone ko at tumingin ako sa screen. Inaasahan na baka emergency ng client o isa sa mga tauhan ko na nag-check-in tungkol sa job site bukas. Sa halip, nakuha ko ang 4 na salita na magbabago sa lahat. Huwag mo akong tawagan ngayong gabi. Tinitigan ko ang mga salitang iyon. Binasa ko ng 3 beses para siguradong hindi ko naiintindihan ng mali. Ang asawa kong si Jessica ang nag-text sa akin mula saan man siya naroroon, saan man siya galing sa nakalipas na X na oras, matapos sabihin sa akin na pupunta siya sa book club sa bahay ng kaibigan niyang si Amanda. Book club na mukhang kailangan niyang magbihis ng maitim na damit na nakita ko lang siyang suot ng 2 beses dati, pareho sa mga fancy restaurant kung saan nagdiriwang kami ng anniversary. Book club na kailangan ng bagong pabango, yung mahal na iniipon niya para sa special occasions. Book club na nagpapacheck niya ng phone. 17 beses habang kumakain kami ng hapunan, ngumingiti sa mga message na iniilawan niya palayo sa paningin ko. Nag-type ako ng simpleng tanong pabalik. Bakit? 3 tuldok ang lumitaw, nawala, lumitaw ulit. Sa wakas, dumating ang sagot niya. Hindi ako pag-aari mo, Nathan. Matanda na ako. Uuwi ako kapag uuwi na ako. Huwag mo akong subukang kontrolin. Kontrolin siya. Yun ang akala niya tungkol dito. Hindi ito pag-aalala para sa asawa ko nang 12 taon na umalis sa bahay ng 6 p.m. para sa book club na dapat tapos na sana ng 9 p.m. At ngayon, ayon sa relo ko, halos hating gabi na. Hindi pag-aalala para sa babaeng kasama ko sa buhay, ina ng anak naming si Sophie na mahimbing na natutulog sa itaas, walang kamalayan na ang nanay niya ay nasa kung saan, ginagawa ang Diyos lang ang nakakaalam kung ano. Nakaupo ako roon sa opisina, napapaligiran ng blueprints at project folders, at naramdaman ko ang pagbabago sa loob ko. Hindi ito galit talaga, ito ay kalinawan. Yung malamig at kristal na kalinawan na tumatagos sa pagpapanggap na parang kutsilyo sa mantikilya. Kinuha ko ang phone at nag-type ng sagot. Matatag ang mga daliri ko kahit nahamog ang tibok ng puso ko. Tama ka, hindi ka pag-aari ko at hindi na ako asawa mo. Huwag ka nang umuwi. Ipinadala ko bago pa ako magdalawang isip. Pagkatapos, ginawa ko ang matagal ko nang iniwasan sa loob ng 3 buwan. Binuksan ko ang folder sa computer ko na may label na Financial Audit 2024 at nag-click sa subfolder na ginawa ko 6 na linggo na ang nakalipas, yung may pamagat na ebidensya. Dahil ano ang hindi alam ni Jessica? Ako ay kontratista, ibig sabihin magaling ako sa detalye. Napapansin ko kapag hindi nagkakatugma ang mga bagay, kapag mali ang sukat, kapag hindi tugma ang materyales sa specifications, kapag may nagtatago ng mahinang trabaho sa likod ng bagong pintura. At sa nakalipas na 3 buwan, walang nagkatugma sa pag-uugali ng asawa ko. Agad na tumunog ang phone ko. Lumitaw ang pangalan ni Jessica sa screen, ang larawan niya mula sa anniversary namin noong nakaraang taon. Ngumingiti sa akin na parang seryoso pa rin siya sa mga sinumpaan namin. I-decline ko ang tawag at nanood habang dumating ang text. Nathan, huwag kang magmalaki. Kailangan nating mag-usap tungkol dito. Isa pang tawag na decline. Sagutin mo ang phone mo. Pinaharap ko ang phone at binuksan ang unang file sa evidence folder ko. Mga bank statements na nagpapakita ng cash withdrawals tuwing Martes at Huwebes sa nakalipas na 2 buwan. Patuloy na nag-vibrate ang phone ko ngayon, parang galit na bubuyog sa mesa. Kinuha ko ito sandali para makita na may 15 missed calls sa loob lang ng 3 minuto. Kung nanonood ka nito at nakaranas ka na sa isang relasyon kung saan alam mong may mali pero hindi mo maipakita. Kung nakaramdam ka na ng buhol sa tiyan kapag hindi tumutugma ang kwento ng partner mo sa katotohanan. Manatili ka sa akin dahil ang sasabihin ko ay mas malalim pa kaysa sa simpleng pagtataksil ng asawa. Ito ay tungkol sa panlilinlang sa antas na hindi ko naisip na posible. At ang paraan ng pagharap ko rito ay nagbago hindi lang sa buhay ko, kundi naglantad ng network ng kasinungalingan na matagal nang nabubuo kaysa sa naisip ko.
Bago tayo magpatuloy sa susunod na nangyari, kung pinahahalagahan mo ang mga kwento tungkol sa pagtatanggol sa sarili at hindi pagpayag na yurakan ka ng iba, pindutin ang subscribe button, mag-drop ng comment sa baba kung nakahuli ka na ba ng malaking kasinungalingan sa isang tao at ano ang ginawa mo, at ismash ang like button dahil ang mangyayari sa kwentong ito ay talagang wild. Ang susunod na file sa folder ko ay credit card statements. Si Jessica ay may sariling card, isa na binigay ko sa kanya taon na ang nakalipas para sa gastusin sa bahay at emergency. Lubos akong nagtitiwala sa kanya nito. Hindi ko man lang tinanong ang kahit isang charge. Bakit naman? Mag-asawa kami, magka-partner kami. Ang mga partner ay hindi regular na bumibili sa men's clothing store sa upscale district. Ang mga partner ay hindi bumibili ng mamahaling steak at wine sa mga restaurant na sinasabi nilang hindi pa nila napuntahan. Natuklasan ko lahat ito ng aksidente. Nag-flag ang accountant namin ng ilang unusual business expenses noong nakaraang buwan. At habang sinusuri ko ang lahat para ayusin, napansin ko ang mga charge sa card ni Jessica na walang sense. Nang casually kong banggitin ang hotel charge sa hapunan isang gabi, tinanong ko kung baka ninakaw ang card niya. Naging defensive siya. Para sa birthday surprise ni Amanda, sabi niya, hindi ako tinitingnan sa mata. Lahat kami nag-ambag para sa spa day. Inilagay ko sa card ko at binayaran nila ako ng cash. Bakit mo ba ako ini-interrogate tungkol dito? Ang birthday ni Amanda ay sa Marso. Ito ay Setyembre at ang mga charge ay mula pa noong Hulyo. Doon ko sinimulang talagang magingat at kapag nagsimula ka ng tumingin, talagang tumingin, ang mga bitak sa pundasyon ay nagiging imposible ng balewalain. Tahimik na ang phone ko, 27 missed calls na. Pagkatapos ay isang text na nagpapaklench ng pangako. Nathan, uuwi ako ngayon din. Huwag kang gagawa ng kahibangan, kaya nating ayusin ito. Hindi ito ang iniisip mo. Mabilis akong nag-type pabalik. Binago ko na ang mga lock. Inipon na ang mga damit mo habang nagsasalita tayo. Pwede mong kunin bukas. Makikipag-ugnayan ng abogado ko. Yung huli ay bluff. Wala pa akong tinawagang abogado, pero gagawin ko agad sa umaga. 3 tuldok ang lumitaw, nawala, lumitaw ulit. Ang mensahe na dumating ay desperate. Pakiusap, huwag mong gawin ito. Isipin mo si Sophie. Isipin mo ang pamilya natin. Nagkamali ako, pero kaya nating ayusin. Pakiusap, hayaan mo akong umuwi at ipaliwanag. Isipin mo si Sophie, ang 10 anyos naming anak na sumasamba sa nanay niya, na gusto pa rin ni Jessica na ihiga siya tuwing gabi, na walang ideya na ang pundasyon ng buong mundo niya ay gawa sa kasinungalingan. Iniisip ko si Sophie. Iniisip ko kung anong klaseng halimbawa ang ipapakita ko kung papayagan ko ang isang tao na tratuhin ako bilang tanga. Kung tatanggapin ko ang pagtataksil at itatawag na pag-ibig. Kung ituturo ko sa anak ko na okay lang na magsinungaling sa'yo basta mag-sorry pagkatapos. Tinawag ko ang susunod na file. Ito ang pinakamasakit. Ito ay serye ng screenshots mula sa iCloud ni Jessica na may access ako mula noong unang nagkaroon kami ng iPhones taon na ang nakalipas. Nag-set up kami ng family sharing para sa photos at documents. Hindi naisip na may rason para hindi magtiwala sa access na iyon. Ang mga message ay mula sa contact na nakasave bilang Book Club Amanda. Pero si Amanda, ang tunay na Amanda, ay nagte-text kay Jessica mula sa ibang number. Alam ko dahil nag-text sa akin si Amanda noong nakaraang linggo tungkol sa pagkuha kay Sophie mula sa soccer practice. Ang Book Club Amanda na ito ay ibang tao talaga. At ang mga mensahe sa pagitan nila ay hindi tungkol sa libro, hindi makapaghintay na makita ka ngayong gabi. Sa parehong lugar, isuot mo yung damit na gusto ko. Kamangha-mangha ang kagabi, ikaw lang ang iniisip ko. Ang mga mensahe ay mula pa 4 na buwan na ang nakalipas. 4 na buwan ng asawa ko na nagkakaroon ng affair sa ilalim mismo ng ilong ko na nagsisinungaling sa mukha ko araw-araw na humahalikan ako ng paalam sa umaga at pagkatapos ay nagte-text sa ibang lalaki sa sandaling akala niya hindi ako nakatingin. Pero dito pa lalong lumala. Dahil habang ini-scroll ko ang mga mensahe na iyon, pinupundar ang kaso ko, naghahanda para sa divorce na alam kong hindi maiiwasan,
nakakita ako ng isang bagay na nagpalamig ng dugo ko. Naniniwala ka bang hindi pa rin alam ni Nathan? Sobrang focused niya sa trabaho na halos hindi niya napapansin kapag wala ako. Sobrang dali nito, at ang sagot mula sa book club Amanda. Sinabi ko sa iyo na clueless siya. Mga lalaki na katulad niya palaging ganon. Masyadong busy sa pagbuo ng maliit nilang imperyo para mapansin kapag kailangan ng asawa nila ng higit pa. Mga lalaki na katulad niya na parang kasalanan ko pa. Na parang dahil sa pagtatrabaho ko ng 60 oras sa isang linggo para itayo ang successful na negosyo na nagbabayad para sa magandang bahay namin, pribadong paaralan ng anak namin, luxury SUV na minamaneho ni Jessica, bakasyon sa Boracay at Europa, na parang lahat ng iyon ay nangangahulugang deserve ko na dayain. Tumunog ulit ang phone ko. Sa pagkakataong ito, hindi si Jessica. Si Nanay Patricia ang tumatawag mula sa nursing home, kung saan siya naninirahan mula nang magka-stroke siya noong nakaraang taon. Halos hindi ko sinagot, pero may humila sa akin na sagutin. Nathan. Mahina pero urgent ang boses ni Patricia. Tumawag sa akin si Jessica na umiiyak. Sabi niya, nilock mo siya sa labas ng bahay. Ano bang nangyayari? Huminga ako ng malalim. Palagi nang mabait sa akin si Patricia. Tinrato niya ako na parang anak na hindi niya naging. Hindi niya deserve na mapagitna sa ganito. Patricia, ayaw kong mag-alala ka, pero si Jessica ay hindi naging tapat sa alinman sa atin. May affair siya. Natuklasan ko ang pruweba ngayong gabi at sinabi ko sa kanya na huwag nang bumalik. Pasensya na sa ganitong paraan mo nalaman. Katahimikan sa kabilang linya. Pagkatapos ay tahimik. Gaano katagal na? Hindi bababa sa 4 na buwan, baka mas matagal pa. Higit pang katahimikan. Pagkatapos sinabi ni Patricia ang isang bagay na nagpagulat sa akin. Natakot ako rito. Noong nakaraang buwan nang bumisita siya, iba siya, distracted. Patuloy niyang tinitingnan ang phone at ngumingiti rito na parang teenager na may crush. Tinanong ko kung okay kayo ni Nathan at sinabi niyang okay lang lahat, pero alam kong nagsisinungaling siya. Alam ng ina. Pasensya Patricia. Alam kong hindi madali itong pakinggan. Huwag kang mag-sorry, Nathan. Wala ka nang ginawang masama kundi mabuti sa anak ko. Hindi mo deserve ito. Nanginig ang boses niya. Ano ang gagawin mo kay Sophie? Iyon ang tanong, di ba? Ano ang gagawin ko kay Sophie? Protektahan ko siya, sabi ko ng matatag. Sisiguraduhin kong malalaman niyang minamahal siya at gagawin ko ang lahat para mabawasan ang pinsala mula rito. Pero hindi ako magsisinungaling sa kanya at hindi ko ituturo sa kanya na okay lang tanggapin ang pagtataksil. Tahimik si Patricia sandali. Mabuting tao ka, Nathan. Mas mabuti ka kaysa sa nararapat sa anak ko ngayon. Kung may kailangan ka, kahit ano, tawagan mo ako. Nakastrand ako sa kama na ito, pero kaya ko pa ring magsalita ng matino sa mga tao kapag kailangan. Pagkatapos kong makipag-usap kay Patricia, nakaupo ako sa opisina ng matagal, nakikinig sa pagsettle ng bahay sa paligid ko. Sa itaas natutulog si Sophie, nangangarap ng anumang napapangarap ng 10 anyos. Bukas, magiging iba na ang mundo niya. Bukas kailangan kong mag-isip kung paano ipapaliwanag sa kanya na hindi na makakasama ng nanay niya rito, na ang pamilya natin ay nasira sa paraang hindi ko maayos. Tumigil na ang pag-buzz ng phone ko. Sinuri ko at nakita ko na may 53 missed calls mula kay Jessica at isang huling text na dumating 20 minuto na ang nakalipas. Nasa bahay na ako ni Amanda, yung tunay na Amanda. Sinabi niya sa akin kung gaano kalaking pagkakamali ang ginagawa ko sa pagtapon ng kasal natin dahil sa isang pagkakamali. Pero alam kong hindi ito isang pagkakamali lang. Alam kong natuklasan mo ang lahat. Gusto ko lang malaman mo na hindi ko sinasadyang saktan ka. Nangyari lang ito. Pakiusap, huwag mo akong kamuhian. Nangyari lang ito. Na parang nadulas lang siya at nahulog ng paulit-ulit sa kama ng ibang lalaki sa loob ng 4 na buwan. Na parang ang mga sinungaling, panlilinlang, ninakaw na pera, lihim na tawag, na parang lahat iyon ay cosmic accident lang na wala siyang kontrol. Hindi ako sumagot. Sa halip, nagbukas ako ng bagong tab sa browser at nag-search para sa pinakamahusay na divorce attorneys sa probinsya. Binasa ko ang reviews,
Inihambing ang rates, gumawa ng listahan ng top 5. Pagkatapos ay nagdraft ako ng email na nagpapaliwanag ng sitwasyon ko ng maikli at profesional at inischedule itong ipadala ng 8 AM sa lahat ng 5 firm. Pagsapit ng hating gabi, may plano na ako. Una sa umaga, tatawagan ko ang kapatid kong si Eric at hihingi ng tulong na makitira sa amin sandali para tulungan kay Sophie. Si Eric ay family therapist, nakaranas na ng sariling magulong divorce, 5 taon na ang nakalipas, at alam niya kung paano hawakan ang sitwasyong ito kaysa sa akin mag-isa. Pagkatapos ay uupo ako kay Sophie bago pumasok sa paaralan at magkakaroon ng usapan na ayaw ng sinumang ama. Pananatilihin kong simple, naayon sa edad, nakafocus sa katotohanan na maghihiwalay na ang nanay at tatay. Pero wala itong kinalaman sa kanya at pareho kaming mahal na mahal siya. Pagkatapos noon, pupunta ako sa bangko at ihihiwalay ang aming pananalapi. Tatanggalin ang pangalan ni Jessica sa lahat maliban sa sarili niyang personal account. Nasisiguraduhin kong may sapat na pera para makakuha siya ng apartment at basic needs. Hindi ako malupit. Ayaw kong maging walang tirahan siya. Gusto ko lang siyang mawala sa buhay ko. May isa pang file sa evidence folder sa computer ko na hindi ko pa binuksan. Isinave ko ito para sa huli dahil alam kong ito ang pinakamasakit. Ito ay video file na nirecord ng security camera na inilagay ko sa truck ko 3 buwan na ang nakalipas matapos may magnakaw dito sa job site. Nakaharap ang camera sa driveway at nagre-record automatiko kapag may motion. Nire-review ko ang footage ng random para siguradong gumagana ang camera nang makita ko ang isang bagay na hindi dapat kong makita. Si Jessica sa driveway namin na humahalikan sa lalaki na hindi ko pa nakikita. Hindi mabilis na halik ng paalam, kundi buong passionate na halik na halos 1 minuto ang tagal. Ang mga kamay niya sa buhok nito, ang katawan niya na nakadikit dito, mismo roon kung saan makikita ng sino mang kapitbahay, kung saan makikita sana ni Sophie kung tumingin siya sa bintana ng kwarto niya. Ang timestamp sa video ay mula 2 linggo na ang nakalipas, Martes ng hapon, nang nasa job site ako doon oras ang layo, nang sinabi sa akin ni Jessica na nasa bahay siya buong araw, na naglalaba at naghahanda ng pagkain. Nang tinawagan ko para mag-check-in, masigla niyang sinagot, ikinuwento ang manok na kanyang pinapamarinate para sa hapunan, tinanong kung paano ang project, lahat habang nakaupo siguro ang lalaking iyon sa sala namin. Umiinom ng kape ko, nakaupo sa sofa ko, humihinga ng hangin ko. Tiningnan ko ang video ng 3 beses, in-memorize ang mukha ng lalaki, ang build niya, ang paraan ng pagkilos niya. Mas bata siya sa akin, siguro early 30s, naka-business casual, maganda sa generic na paraan na tila nakakaakit sa ilang babae. Pagkatapos ay ginawa ko ang isang bagay na malamang hindi lubos na legal pero kailangan kong gawin. Pinatakbo ko ang license plate number niya sa database na may access ang isa sa mga subcontractor ko. Yung uri ng database na nagpapakita ng pangalan, address, employment history. Ang pangalan niya ay Tyler Brennan. Trabaho niya bilang pharmaceutical sales rep. Nakatira siya sa apartment complex 15 minuto mula sa bahay namin. At ayon sa social media niya na public, single siya, mahilig sa fitness at travel, at kamakailan nag-post ng larawan sa parehong restaurant kung saan may multiple charges sa credit card ni Jessica. Ang caption sa larawang iyon ay, "Pinakamagandang date spot sa lungsod, kamanghamanghang pagkain at lalong kamanghamanghang kasama." Punong-puno ng komento ng mga babae na nagtatanong kung sino ang lucky girl. Sumagot si Tyler ng winking emoji at hindi nagsasabi ang gentleman. Screenshot ko lahat, idinagdag sa evidence folder, nagpadala ng kopya sa sarili ko sa 3 email address kung sakali dahil alam ko kung ano ang darating. Alam kong susubukan ni Jessica na itanggi ang lahat, susubukan na bawasan, susubukan na iparamdam sa akin na overreacting ako, o paranoid, o kahit papaano responsable ako sa desisyon niya. Pero may pruweba ako, hindi maikakaila, documented, may timestamp na pruweba. At gagamitin ko ang bawat piraso nito para siguraduhin na lalabas ako sa divorce na ito na may hawak ang lahat ng mahalaga. Ang anak ko, ang negosyo ko at ang sarili kong respeto.
Pagsapit ng 1:00 AM, umakyat na ako sa itaas. Sinuri ko si Sophie, pinanood siyang matulog sandali. Ang perpektong maliit na tao na hindi deserve ang anumang sakit na darating. Hinalikan ko ang noo niya nang marahan at tahimik na nangako na gagawin ko ang lahat sa aking makakaya para protektahan siya mula sa pinakamasama nito. Pagkatapos ay pumunta ako sa master bedroom, yung hinati namin ni Jessica sa 12 taon, at sinimulang ipak ang mga gamit niya sa malalaking maleta. Hindi ako malupit tungkol dito, hindi naghahagis o nagiging pabaya. Maayos kong tinupi ang mga damit niya, inilagay ang alahas sa padded boxes, binabalot ang sapatos sa tissue paper, pero thorough ako. Bawat item na sa kanya ay napunta sa mga maleta. Bawat paalala ng nabigong kasal ay sistematikong inalis mula sa espasyo ko. Pagsapit ng 3:00 AM, may 6 na malaking maleta at 4 na kahon na nakapak at handa na. Dinala ko lahat sa garahe at inayos ng maayos sa tabi ng pinto. Pagkatapos ay nagpadala ako kay Jessica ng huling text. Nasa garahe ang mga gamit mo. Pwede mong kunin bukas pagkatapos ng 3 PM kapag nasa soccer practice si Sophie. Huwag kang lalapit sa pinto. Huwag kang susubukang makipag-usap sa akin. Kunin mo ang mga gamit mo at umalis ka. Makikipag-ugnayan ang abogado ko sa iyo bago matapos ang linggo. Hindi ako naghintay ng sagot. Pinatay ko ng buo ang phone, bumalik sa itaas at nakatulog kahit papaano sa guest room yung hindi amoy pabango ni Jessica o may alaala ng lahat ng gabi na yakap ko siya, naniniwalang akin siya at siya ay akin. Dumating ng mabilis ang susunod na umaga. Nagising ako ng 6:00 AM sa alarm, binuksan ulit ang phone at agad na nagsisi. 78 missed calls, 43 text messages, 3 voicemail. Hindi ko pinakinggan ang mga voicemail. Hindi ko binasa ang karamihan sa text, pero skim ko ng sapat para makuha ang gist. Nag-sorry si Jessica, nagkamali si Jessica, mahal niya ako si Jessica, gusto niyang ayusin ito si Jessica, willing siyang mag-counseling si Jessica, gagawin niya ang lahat para ayusin ito si Jessica. Lahat maliban sa pagtanggap ng responsibilidad. Lahat maliban sa pag-amin na hindi ito isang pagkakamali lang. Ito ay mga buwan ng sadyang pagpili na dayain ako, nalabagin ang aming sumpa, na isugal ang pamilya namin para sa ilang excitement kasama ang pharmaceutical sales rep na malamang sinasabi lang sa kanya ang gusto niyang marinig. Tinawagan ko muna si Eric, sinagot niya sa pangalawang ring, gising na at nasa gym mula sa tunog ng background. Nathan, ano to pare? Hindi ka tumatawag ng ganitong aga. Kailangan ko ng tulong mo. Pwede ka bang makitira sa amin sandali? Kailangan ni Sophie ng isang taong mas marunong mag-handle nito kaysa sa akin. Handle ng anong klaseng bagay? Nagbago ang boses ni Eric mula casual hanggang concerned. Nathan, ano ang nangyari? May affair si Jessica. Nalaman ko kagabi at sinabi ko sa kanya na huwag nang bumalik. Mag-file ako ng divorce, pero kailangan ko ng tulong sa pagsasabi kay Sophie at pagtiyak na okay siya sa lahat nito. Katahimikan. Pagkatapos sinabi ni Eric ang isang bagay na nagpahalata kung gaano ko kailangan marinig. Nandyan ako sa loob ng 1 oras. Huwag kang mag-alala, kapatid. Lalampasan natin ito ng sama-sama. Pagsapit ng 7:00 AM, nakaupo na si Eric sa mesa namin sa kusina, umiinom ng kape at nakikinig sa pagpapaliwanag ko ng lahat ng natuklasan ko. Hindi siya sumali, hindi humusga, nakikinig lang ng may propesyonal na kalmado ng isang taong tumulong sa 12 ng pamilya sa eksaktong sitwasyong ito. Nang matapos ako, inilagay niya ang mug ng kape at tiningnan ako ng diretso sa mata. Tama ang ginawa mo. Alam kong hindi ganun pakiramdam ngayon at alam kong impyerno ang susunod na linggo. Pero tama ang ginawa mo. Kailangan ni Sophie makita na iginagalang ng tatay niya ang sarili niya ng sapat para hindi tanggapin ang pagtataksil. Iyan ang leksyon na magsisilbi sa kanya habang buhay. Paano ko sasabihin sa kanya? Tanong ko. Paano ko ipapaliwanag na wala na ang nanay niya nang hindi siya magalit kay Jessica o isipin na kasalanan niya ito? Naglabas si Eric ng notepad at nagsimulang mag-sketch ng framework para sa usapan. Wika na naaayon sa edad. Nakafocus sa katotohanan nang walang hindi kinakailangang detalye. Pagpapatibay na minamahal siya
at hindi ito kasalanan niya. Estruktura at routine para maging ligtas siya. Gumugol kami ng 1 oras sa pagplano, pagre-rehearse kung ano ang sasabihin ko at kung paano ko hahawakan ang mga tanong na alam kong darating. Pagsapit ng oras na nagising si Sophie ng 8:00 AM, handa na ako hanggat kaya ko para sa pinakamahirap na usapan sa buhay ko. Bumaba si Sophie sa pajamas, kinukusot ang mga mata mula sa antok. Tatay, Tito Eric, bakit kayo nandito ng maaga? Halika at maupo, iha, sabi ko. Pinapak na ang upuan sa tabi ko. May kailangan tayong pag-usapan na mahalaga. Agad na nagbago ang mukha ni Sophie mula nalilito hanggang nag-aalala. Nasaan si nanay? Okay ba siya? Okay si nanay, tiyak ko agad. Nakatira siya sandali sa Tita Amanda. Pero kailangan nating pag-usapan ang ilang pagbabago sa pamilya natin. Hindi ko ikukwento ang lahat ng detalye ng usapan na yon dahil pribado ito. Ito ang kwento ni Sophie na isasalaysay niya balang araw kung gusto niya. Pero sasabihin ko na isa ito sa pinakamahirap na ginawa ko. Nanonood sa pagkukunot ng mukha ng anak ko habang nare-realize niyang hindi na magkasama ang mga magulang niya. Nakikita siyang sinusubukang maging matapang kahit tumutulo ang luha sa pisngi. Kamangha-mangha si Eric sa kanya. Alam eksakto kung kailan magsalita at kailan hayaang umiyak, kailan mag-alok ng pagpapatibay at kailan magbigay ng espasyo para iproseso. Pagkatapos ng usapan, naintindihan ni Sophie ang basics. Magde-divorce ang nanay at tatay. Siya ay maninirahan pangunahin sa akin, pero makikita niya ang nanay niya regular. Wala itong kinalaman sa kanya at pareho kaming mahal na mahal siya higit sa lahat sa mundo. Pwede ko bang tawagan si nanay? Tanong niya ng tahimik. Siyempre pwede, iha. Kahit kailan mo gusto. Hiwalay ang relasyon mo sa nanay mo sa nangyayari sa amin. Tumango si Sophie at umakyat pabalik sa kwarto niya kasama ang phone. Kami ni Eric ay nakaupo sa mabigat na katahimikan. Pareho naming alam na ipoproseso ito ni Sophie sa mga darating na taon. Na hindi lahat ng epekto ay darating ng sabay-sabay, kundi darating sa mga alon habang tumatanda siya at nagkakaunawaan. Nag-buzz ang phone ko. Text mula kay Jessica. Sinabi mo ba kay Sophie? Oo. Gusto niyang makipag-usap sa kanya. Tinatawagan ka na niya. 3 tuldok ang lumitaw na walang sagot. Nagsimulang tumawag pabalik ang mga abogado na in-email ko ng 9 years AM. Nakipag-usap ako sa 3 sa kanila, nagtanong ng detalyadong tanong tungkol sa timeline, gastos at strategy. Ang pangatlo, isang babaeng nagngangalang Sarah Chen na may reputasyon na matigas pero patas, naramdaman kong tama siya. Batay sa sinasabi mo, sabi ni Sarah, medyo diretso ito. May dokumentasyon ka ng affair. Ikaw ang primary breadwinner at wala kang interes sa vindictive behavior. Itutulak natin ang primary custody batay sa sitwasyon, patas na paghahati ng assets at sisiguraduhin na protektado ang interes ng negosyo mo. Gaano katagal ito? Tanong ko. Sa estado na ito, sa mga sitwasyong ito, siguro 6 hanggang 9 na buwan kung hindi magko-contest si Jessica. Mas matagal kung lalaban siya, pero karamihan ay hindi lumalaban kapag ganito kaliwanag ang ebidensya. Nag-hire ako kay Sarah agad at ipinadala sa kanya ang lahat ng naipon ko sa evidence folder. Nathan, ito ang ilan sa pinaka-thorough na dokumentasyon na nakita ko. Halos ikaw na ang gumawa ng buong kaso ko. Saan mo natutunan ito? Kontratista ako, sabi ko simple. Magaling ako sa detalye. Pagsapit ng tanghali, nakahanda na at draft na ang divorce papers para i-file. Mabilis ang galaw ni Sarah, malamang naramdaman niyang kailangan ko ng momentum para hindi mawalan ng kontrol. I-file ang petition sa hapon na iyon at isi-serve kay Jessica sa loob ng 48 oras. Isa pang bagay, sabi ni Sarah bago kami magpaalam. Si Tyler Brennan na iyon, gusto mo bang mag-file ng aksyon laban sa kanya? Sa ilang estado, pwede kang magsuwe para sa alienation of affection. Hindi. Sabi ko, hindi siya sulit ng oras ko. Si Jessica ang gumawa ng desisyon na labagin ang kasal natin. Siya lang ang pinili niya para gawin ito. Pwede sanang kahit sino. Matalino,
Panatilihin ang mindset na iyan. Ang high road ay laging mas mabuting landas, kahit hindi ganun pakiramdam. Pagkatapos ng tawag, nakaupo ako sa opisina at pinayagan ng sarili kong maramdaman ang lahat ng pinipigilan ko. Ang galit, ang sakit, ang pakiramdam ng pagtataksil na sobrang lalim na parang pisikal na sugat. Pinayagan ko ang sarili ko ng 10 minuto para mag-collapse magalit at umiyak at iproseso ang katotohanan na ang babaeng minahal ko ng mahigit 1 dekada, ang babaeng kasama ko sa buhay, ay itinapon lahat para sa isang bagay na hindi totoong totoo. Pagkatapos ay pinunasan ko ang mga mata. Itinuwid ang balikat at bumalik sa trabaho. May negosyo akong pinapatakbo, anak na pinalalaki, at buhay na muling itinatayo. Si Jessica ang gumawa ng desisyon niya. Ngayon ako naman ang gumagawa ng akin. Ang mga sumunod na araw ay blur ng tawag sa abogado, financial planning, at pagsisikap na mapanatili ang kaunting normalidad para kay Sophie. Nanatili si Eric sa amin sa buong ito, hinahawakan ang mga bagay na wala akong kapasidad. Nagsisigurado na nakakapasok si Sophie sa paaralan sa oras at may masustansyang pagkain at may makausap kapag kailangan. Kinuha ni Jessica ang mga gamit niya noong Huwebes ng hapon ayon sa sinabi ko. Nanood ako mula sa bintana ng opisina habang nilalagay niya ang mga maleta sa kotse. Ang mga galaw niya ay jerky at agitated. Tumingin siya ng maraming beses sa bahay, malamang umaasa na lalabas ako at bibigyan siya ng pagkakataong magpaliwanag. Hindi ako lumabas. Na-serve sa kanya ang divorce papers noong Biyernes ng umaga. Tinawagan ako ni Sarah para kumpirmahin ang delivery. Kinuha niya ito mula sa process server at agad na umiyak. Sabi niya patuloy na sinasabi na hindi dapat nangyari ito ng ganito, na dapat binigyan mo siya ng isa pang pagkakataon. Hindi na iyon problema ko. Sabi ko, hindi na. May 30 araw siyang sumagot. Inaasahan kong makikipag-ugnayan ng abogado niya sa loob ng linggo para pag-usapan ang settlement. Pero dito nagbago ang kwento sa paraang hindi ko inaasahan. Dahil noong Sabado ng umaga, 1 linggo matapos ang unang text message, tumawag ang unknown number. Laban sa mas magandang paghatol ko, sinagot ko. Nathan Garrison, sabi ng boses ng lalaki. Pangalan ko si Detective Marcus Reyes ng County Sheriff's Department. Kailangan kong magtanong sa'yo tungkol kay Tyler Brennan. Kilala mo ba ang pangalang yon? Bumagsak ang tiyan ko. Oo, siya ang ka-affair ng asawa ko. Bakit? Iniulat na nawawala si Mr. Brennan 3 araw na ang nakalipas ng employer niya. Natagpuang walang laman ang apartment niya, walang laman ang bank accounts, disconnected ang phone. Sinusubukan naming mag-establish ng timeline ng huling contact niya. Kailan ang huli mong interaksyon sa kanya? Hindi ko pa siya nakilala, sabi ko ng tapat. Alam ko lang na umiiral siya dahil natuklasan ko ang affair. Detective, ano ba talaga ang ipinahihiwatig mo? Wala akong ipinahihiwatig, Mr. Garrison. Nagpo-gather lang ako ng impormasyon pero kailangan kong makipag-usap sa iyo personally at sa asawa mo rin. Pagkatapos kong magpaalam, agad kong tinawagan si Sarah. Nawawala ang affair partner ng asawa ko at gusto akong makausap ng pulis. Ano ang gagawin ko? Sabihin ang totoo at wala ng iba, sabi ni Sarah ng kalmado. Wala kang itinatago, pero sasama ako sa iyo sa anumang police interview. Huwag kang magsalita sa kanila nang wala ako. Nangyari ang interview noong Lunes ng umaga. Professional, thorough, at malinaw na sinusubukan ni Detective Reyes na matukoy kung may kinalaman ako o si Jessica sa pagkawala ni Tyler. Ipinakita ko sa kanya ang lahat ng ebidensya ko, ipinaliwanag ang timeline, pinatunayan na wala akong contact kay Tyler maliban sa pagtakbo ng license plate. Ano naman ang asawa mo? Tanong ni Reyes. Kailan ang huli niyang contact sa kanya? Tanungin mo siya niyan. Hindi ko alam. Pero mukhang tinanong na siya ng pulis dahil mamaya ng araw na iyon tinawagan ako ni Sarah na may update. Sinabi ni Jessica sa pulis na tinapos ni Tyler ang relasyon nila noong gabi na kin-confront mo siya. Sabi niya, nag-text siya na hindi na niya kaya ang drama at tapos na. Wala na siyang narinig mula rito mula noon. Sa tingin ba nila may nangyari sa kanya? Tanong ko. Hindi sigurado, pwede na lang siyang gustong magsimula ulit sa ibang lugar at pinutol ang lahat ng ugnayan. Pwede ring iba,
Sa anumang paraan, clear ka. Solid ang alibi mo para sa relevant na time frame. Ang sitwasyon ni Tyler ay nagdagdag ng isa pang layer ng surreal sa isang linggong sobrang gulo na. Pero sa totoo lang, hindi ko mapag-alala kung ano ang nangyari sa kanya. Problema niya iyon kay Jessica, hindi sa akin. Ang pinag-alala ko ay ang mensahe na nakuha ko mula kay Patricia noong Martes. Na-convince niya si Jessica na bumisita sa kanya sa nursing home at mukhang enlightening ang usapan nila. Nathan, sabi ni Patricia nang tumawag siya pagkatapos. Kailangan kong sabihin sa iyo ang isang bagay tungkol kay Jessica na dapat sinabi ko sa iyo taon na ang nakalipas. Akala ko pinoprotektahan ko siya, pero nakikita ko na ngayon na pinapayagan ko lang siya. Ano ang ibig mong sabihin? May nagawa na ito si Jessica noon. Noong college siya, engaged siya sa isang lalaking nagngangalang Christopher. Mabait na bata. Tinrato siya na parang prinsesa. Dinaya niya ito sa roommate nito, sinira ang puso nito, at sinabi sa lahat na dahil emotionally unavailable si Christopher. Pero hindi totoo iyon. Devastated si Christopher. Umupo akong mabigat. Bakit hindi mo sinabi sa akin ito bago kami ikasal? Dahil sumumpa siya sa akin na nagbago na siya, na lumaki na siya, na ang nangyari kay Christopher ay stupid mistake na natutunan niya. At gusto kong maniwala dahil anak ko siya. Nabasag ang boses ni Patricia. Pero mali ako, hindi siya nagbago. Pareho pa rin siyang selfish na batang akala niya pwede niyang gawin ang gusto niya nang walang konsekwensya. Salamat sa pagsasabi nito, sabi ko ng tahimik. Alam kong hindi madali iyon. Nathan, mabuting tao ka. Deserve mo ang higit pa kaysa sa ibinigay sa iyo ng anak ko. At deserve din ni Sophie ang higit pa. Ano man ang mangyari sa divorce, alam mo na nasa panig mo ako. Sinabi ko na kay Jessica na kung susubukan niyang labanan ka para sa custody o habulin ang negosyo mo, mawawala ang natitira niyang respeto mula sa akin. Ang usapan na iyon kay Patricia ay nagbago ng isang bagay sa akin. Nag-ooperate ako sa assumption na ang affair ni Jessica ay one-time mistake, isang sandali ng kahinaan na nag-spiral out of control. Pero sa pagdinig na may pattern siya nito, na nagawa niya ito noon at malamang gagawin ulit, inalis nito ang huling bakas ng duda na dala-dala ko kung tama ba ang ginagawa ko. Mabilis na umusad ang divorce pagkatapos noon. Hindi nag-contest si Jessica, malamang sa payo ni Patricia. Nagkasundo kami ng custody arrangement na nagbigay kay Sophie ng stable home sa akin habang sinisigurado ang regular na oras kasama ang nanay niya. Patas na hinati ang assets, pinanatili ko ang negosyo at bahay, kinuha ni Jessica ang kotse at kalahati ng savings. Sa buong ito, nakafocus ako kay Sophie, sinigurado na may counseling siya, pinanatili ang routine niya, pinanatili ang koneksyon sa mga kaibigan at activities. Nanatili si Eric ng 2 linggo at pag-alis niya, nagsisimula ng mag-adjust si Sophie sa bagong normal. Natapos ang divorce sa isang malamig na umaga sa Pebrero, 6 na buwan matapos ang text message na nagbago ng lahat. Lumabas ako ng courthouse na mas magaan ang pakiramdam kaysa sa mga nakaraang taon na parang may dala akong bigat na hindi ko alam na naroroon. Sinubukan ni Jessica na makipag-usap sa akin pagkatapos, nakatayo sa parking lot na may luha sa mata. Nathan, sobrang sorry ako sa lahat. Hindi ko sinasadyang saktan ka. Tiningnan ko siya, ang babaeng kasama ko sa 2 taon, at walang naramdaman. Wala akong pag-ibig, wala akong galit, puro walang pakialam. Alam kong sorry ka, sabi ko. Pero ang pagiging sorry ay hindi nagbabago sa ginawa mo. Hindi nito na ibabalik ang tiwala na sinira. Sana mahanap mo ang hinahanap mo, Jessica. Talaga. Pero tapos na ako. Sumakay ako sa truck at umalis ng hindi lumilingon. 1 taon pagkatapos, ganap na iba na ang buhay ko. May routine kami ni Sophie na gumagana. Mas malakas kaysa dati ang bond naming mag-ama. Thriving ang negosyo ko. Bumili ako ng mas maliit na bahay na sa amin, hindi na haunted ng alaala ng nabigong kasal. Nagsimula na rin akong mag-date ulit, bagaman dahan-dahan. Hindi na madaling magtiwala gaya ng dati, at okay lang iyon sa akin. May mga leksyon na natutunan sa mahirap na paraan. Tungkol naman kay Jessica, huli kong narinig, nakatira siya sa apartment sa kabilang parte ng lungsod.
nagtatrabaho sa trabaho na kinamumuhian niya, at humaharap sa katotohanan na may konsekwensya ang mga pinili niya. Hindi na muling lumitaw si Tyler, bagaman isinara na ng pulis ang missing persons case niya pagkatapos matukoy na lumipat siya sa ibang estado at nagsimula ulit sa ibang pangalan. Mukhang hindi si Jessica lang ang binibigyan niya ng false hope. Sa pagbabalik tanaw sa lahat, hindi ko pinagsisisihan kung paano ko hinawakan ito. Hindi ako nag-aksaya ng oras sa pagkumbinsi sa isang taong nagpakita na hindi niya ako pinahahalagahan. Hindi ako lumaban para isave ang kasal na isa lang ang committed. Protektahan ko ang anak ko, protektahan ang assets ko, at protektahan ang sarili kong respeto. Ang text message na iyon, ang 4 na salitang "Huwag mo akong tawagan ngayong gabi" ay regalo pala. Pinilit nila akong makita ang katotohanang iniwasan ko. Itigil ang pagdadahilan sa pag-uugaling hindi katanggap-tanggap. Upang sa wakas ay ilagay ang sarili ko at ang anak ko sa unahan. Minsan ang pinakamasamang sandali sa buhay natin ay ang simula ng pinakamabuting pagbabago. Minsan ang pagkabali ay ang tanging paraan para muling itayo ng mas malakas. Kung dumadaan ka sa katulad nito, kung tinatanong mo kung manatili o umalis, kung gumagawa ka ng dahilan para sa taong patuloy na sumasakit sa iyo, gusto kong marinig mo ito. Deserve mo ang higit pa. Deserve ng mga anak mo ang higit pa. At ang pagkakaroon ng tapang na umalis sa pagtataksil ay hindi pagsuko. Ito ay pagpili sa sarili mo. Ang pagpiling iyon ang nagligtas sa buhay ko sa mga paraang patuloy kong natutuklasan. At maaari rin itong magligtas sa iyo. Salamat sa panunood. Kung naantig sa iyo ang kwentong ito, pindutin ang subscribe button para sa higit pang totoong kwento tungkol sa pagtatanggol sa sarili. Mag-drop ng comment kung paano mo hahawakan ang sitwasyong ito. At tandaan, mas mataas ang halaga mo kaysa sa backup plan ng iba. Alagaan ninyo ang sarili ninyo. Piliin ang mga taong pumipili sa inyo. At huwag kailanman magsettle sa mas mababa kaysa sa deserve ninyo.